Lalaking kinasahan ng baril ang isang siklista, sinisi pa ang mga vloggers? Ayan o, palo. Yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang puno-tuno. Marami ka agad magko-comment. Sino pa talaga yung hindi sumusunod sa tamang lane, sila pa yung galit. Hindi na dapat humantong na kailangan tutukan pa ng baril. That's very dangerous. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa. Tukan na niya ako ng baril sa may bato. Because sana maging responsable po tayo na vloggers. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa isang biker na tinutukan ng baril ng isang retired na pulis. Tama ba nakasahan ng baril ang isang taong walang kalaban-laban? Or patay na talaga ang hustisya dito sa ating bansa? Kung ikaw ang nasa sitwasyon na ito, anong gagawin mo? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Nangyari ito around 6 p.m. sa Quezon Avenue, malapit sa Welcome Rotonda. Ang kwento ay sumingit itong naka-red car sa bike lane. Kaya nasagi yung cyclist. Ayan o, palo. After masagi ng biker ang sasakyan, agad lumabas ang lalaki na sakay nito. Sabay batok at mura sa siklista. Hanggang sa naglabas at nagkasana ito ng baril. May baril. Now, ang lalaki sa video ay kinilala na si Wilfredo Gonzales, isang retired police. Ayon sa naging press conference ng PIO Quezon City Police District, Pumunta kami sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. he said na napagtanto na daw niya na mali ang kanyang ginawa. Napagtanto ko na isang kamalian na inilabas ko at pinasa ko ang aking baril. Pero, Kahit na ito ay hindi ko naman itinutok sa kanya. May baril. however, according naman sa post ni Attorney Raymond Fortun, na nagkaroon ng kontak sa siklista, nung time daw na pumunta sila sa police station, ay sapilitan daw siya di umanong pinapirma ng agreement, wherein pinapalabas na siya daw ang nagkamali. In addition to that, pinagbayad pa daw ito ng 500 pesos dahil sa naging gasgas sa pulang sasakyan. Moreover, even the vlogger or the uploader ay tinakot din na baka daw sila ay madamay. Kaya naman, di kataka-taka na deleted na din ang video. Sabi sa screenshot ng isang convo, regarding po dito sa post mo, please, case closed na po yan. At inamin daw ng biker na kasalanan niya. Nakita ko yung sasakyan mo sa CCTV footage, kaya alam ko na ikaw ang may-ari ng video na to. Pag nagkataon dahil kumalat na ang video na ito, baka pati ikaw makasuhan. Sa press conference, sinisipa ng retired police ang mga vloggers. Mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang puno-tuno. Marami ka agad magko-comment. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa. Kung sana maging responsable po tayo na vloggers. Because of this, nakareceive ito ng mixed reactions mula sa mga netizens. Tulad na lamang ni Kat Adachi. Bakit ikaw pa ang sad boy? We can only imagine the trauma and fear you have caused to the cyclist in his family. Sabi naman ni Shelo Villarreal, ultimate gaslighter. Yung mga kagaya mo ang rason bakit mas nawawalan kami ng kumpiyansa sa kapulisan. Bukod dito, kumalat din ang isang CCTV angle ng nangyaring road rage. Dito mapapanood ang incident including yung pagbabatok, pagkasa ng baril, paghampas at pagkaladkad ng bike. Dahil dito, lumabag umano sa 4 na traffic violations ang retired police ayon sa LTO. Una ay ang reckless driving, disregarding traffic sign, obstruction of traffic, at improper person to operate a vehicle. However, nang bigyan ng show order ay hindi ito sumipot. Instead, Yung anak niya po yung dumating, plus the registered owner, si Dr. Victoria. Victoria. Nagkaroon ng incident, plus the registered owner, si Dr. Victoria. Victoria. Victoria.
In addition to that, napag-alaman din na ang retired na police ay nagtatrabaho bilang employee sa Supreme Court under Office of Associate Justice Ricardo R. Rosario. August 30, naglabas ang Supreme Court ng statement saying this is to notify the public that Mr. Wilfredo Gonzalez was a contemporaneous employee of the Office of Associate Justice Ricardo R. Rosario. His employment was immediately terminated on August 27, 2023 upon the discovery of the incident. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, an oppressor is never the victim. You always know me to never jump into conclusions. Lalo na kung based lang sa video na ilang segundo lang naman. But this is a different kind of thing. Lalo na when someone uses his privilege and advantage sa hindi tamang paraan. He could have dealt with that situation na hindi gumagamit ng firearm. Anong laban doon ng tao na nakabisikleta lang? Just keep in mind that an oppressor can't switch roles and become the victim. Number 2, justice is not dead. Nakakatuwa lang na malaman that someone took the initiative to reach out sa victim and file a case. Honestly, hindi to madali. At hindi to simpleng bagay. But I admire and appreciate him and those people who's taking a stand in making a difference by using not just their voice and their profession to make the wrong right. Remember that justice is not just the privilege for the powerful. It's a right para sa lahat ng tao. Number 3, every action has consequences. Make sure that they are the ones that you can live with. Sabihin na natin na nagsisisi na siya sa ginawa niya. But it doesn't mean that he didn't have to face the consequences ng mga actions niya. Hindi ibig sabihin na kapag napatawad, hindi na kailangang pagbayaran. Lalo na sa katulad niyang retired police. It means that you're veteran in your field. Alam mo ang dapat at hindi dapat. And though I understand that there might be certain situations that our emotion were the ones who's dictating us, at the end of the day, tayo pa rin ang may control nun. And that is the reason why it's very important not to be a slave of our own emotion. Ikaw na nanonood ngayon, there will be times na magagalit ka, maiinis ka, at minsan magdidilim ang paningin mo. But know and understand that you have to learn self-mastery. You have to learn how to control your emotions para hindi ka magsisi sa mga bagay na gagawin mo kapag yung emosyon mo ang magkokontrol sa'yo. Real talk. I believe that there's only one way to fix this, and it's through accepting the wrong that you have done and taking accountability on it. At hindi ito madadaan sa simpleng sorry dahil may buhay na maaaring nawala kung hindi ito nagawa ng aksyon. More than that, the trauma that the victim and his family had to face, na sa tuwing lalabas sila ay may takot na baka may nakasunod at nag-aantay lang ng pagkakataon na para maiputok ang baril. That kind of fear, that's not a joke. I just hope that we get to support those people who will fight for the victims too. I am using my platform to reach out sa ating government dahil kahit na isang tao lang ang nagkamali, it greatly affects the trust and confidence that the people have for our government. Malaking bagay ang mga taong nagtatrabaho under it. Remember, the choosing to watch silently rather than standing against oppression is to be complicit with the very injustice that we despise. Oras na para maging daan sa pagbabago. Kami ang lubog sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman.